Nakatago sa ilalim ng mapayapang ilaw ng Tokyo ang isang kwento ng isang pamilyang winasak ng sarili nilang dugo. Ang dating masipag at mabait na binatang si Daigo Ichikura, mula sa isang maayos na pamilya, ay unti-unting nagbagong anyo sa pinakamisteryosong kriminal na nakilala ng Japan. Sa kanyang maayos na anyo at mabuting ngiti, nakatago ang lihim na sumira hindi lamang sa kanyang kinabukasan, kundi pati na rin sa mga taong nagmamahal sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Nerd at ito ang True Crime Asia. May mga kaso na hindi nalulutas. May mga kwento na hindi dapat kalimutan. Ito ang krimen sa Asia, kung saan ang katotohanan ay kasing dilim ng gabi. Tara at ating alamin ang mga kwento sa likod nito. Ipinanganak si Daigo Ichikura noong 1994 sa Ichikawa City, Chiba Prefecture. Masasabing maganda ang buhay ng pamilya ni Ichikura. Ang kanyang ama ay may magandang posisyon sa isang malaking lokal na advertising company, at ang kanyang ina na si Fujiko ay nagtatrabaho rin sa parehong kumpanya bilang temporaryong empleyado. Noong 1995, nang si Daigo ay 5 taong gulang na, nagpasyang mag-asawang lumipat sa England para sa trabaho ng kanyang ama. Bagamat nahihirapan ang magulang sa language barrier at pagkakaiba ng kultura sa lugar na iyon, si Daigo ay mabilis na nakaangkop. Napanatili niya ang kanyang kultura sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Hapon sa kanilang bahay sa tuwing nakikipag-usap ito sa kanyang mga magulang. At naging bihasa rin sa English sa labas na nagpadali ng kanyang pagsasanay. Sa likod ng larawan ng perpektong pamilya, isang trahedya ang nabuo. Unti-unting nagbago ang ama ni Daigo. Naging marahas ito sa kanyang asawang si Fujiko. Ang kanilang mga away ay hindi lamang sa salita, kundi kasama na ang brutal na pananakit. Sa huli, sa kabila ng takot at pangamba, nakapagpasya si Fujiko na hiwalayan ang kanyang asawa. Naging mahirap para kay Fujiko ang maging inang mag-isa sa ibang bansa. Kaya nang si Daigo ay nag-16 na taong gulang, napilitan siyang ipadala ito pabalik sa Japan upang manirahan sa kanyang tiyo at tiya, habang siya ay nanatili sa England upang magtrabaho at suportahan ang kanyang anak. Doon, natanggap ni Daigo ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang tiyo at tiya, na pumalit sa nawalang pagmamahal ng kanyang mga magulang. In-enroll si Daigo sa isang international school at patuloy na nakatanggap ng suportang pinansyal mula sa kanyang ama. Makalipas lamang ang 2 taon, bumalik ang kanyang mga magulang sa Japan upang doon ay tuluyan ng ayusin ang kanilang diborsyo. Ang kustodiya ni Daigo ay binigay sa kanyang ama, na nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan. Gayunpaman, ang kasiyahang iyon ay nawala nang muling magpakasal ang kanyang ama at magkaroon ng madrasta. Ang buhay sa bahay ng kanyang ama ay naging komplikado, at sa huli, ipinadala siya ng kanyang ama sa isang boarding school. Sa kabila ng mga pagsubok, naging mahusay si Daigo sa akademya. Nagtapos siya at nakapasok sa University of British Columbia sa Canada. Ngunit isang araw, biglang tumigil ang kanyang ama sa pagbibigay ng suportang pinansyal. Ang kanyang inang si Fujiko ay walang kakayahang tustusan ang napakamahal na gastusin sa pag-aaral sa ibang bansa. Sa takot na mawala ang kanyang pangarap sa edukasyon, natuto si Daigo na magbenta ng mga iligal na gamot gamit ang kanyang talino at ang kalmadong disposisyon nito. Naitawid niya naman hindi lamang ang kanyang pag-aaral, kundi pati na rin ang kanyang pang-araw-araw na gastusin. Matapos makapagtapos, bumalik sa Japan si Daigo
at agad na natanggap sa isang multinational na kumpanya. Ang kanyang husay at karanasan ay nagdulot sa kanya ng malaking sahod na aabot sa 300,000 yen bawat buwan. Sa isang tila perpektong buhay, nakilala ni Daigo ang isang babaeng nagangalang Yuko, isang kasamahan sa trabaho. Nagpatuloy ang kanilang relasyon at nagsama sila kahit hindi kasal. Noong Oktubre taong 2018, bumili ang mag-asawa ng isang mamahaling apartment na nagkakahalaga ng halos 61.8 million yen sa Minato Ward, Tokyo. Noong Enero taong 2019, ipinanganak ni Yuko ang kanilang anak na lalaki. Gayunpaman, ang kanilang maluhong pamumuhay ay naging sanhi ng problema. Si Daigo ay naging gastador at ang kanyang buwan ng sahod ay hindi na naging sapat. Upang mapanatili ang kanilang estilo ng pamumuhay, nagsimula siyang magbenta ng mamahaling alahas at gamit sa second-hand platform online. Ngunit ang mga ito ay ninakaw mula sa mga kamag-anak. Ang kanyang ugali ay nagbago. Hindi na siya nakapagbibigay ng maayos na suporta at naging maras na rin kay Yuko. Makalipas ang 3 buwan, pagkatapos ipanganak ang kanilang anak, naaresto si Daigo dahil sa domestic violence matapos niyang bugbugin si Yuko. Nagbayad siya ng 1.3 million yen upang maiwasan ang pag-uusig bilang kabayaran sa biktima. Dahil dito, naghiwalay ang mag-asawa. Noong Oktubre taong 2019, iniwan ni Yuko ang apartment kay Daigo at dinala ang kanilang anak. Matapos ang hiwalayan, nakipag-ugnayan muli si Daigo sa isang babaeng nagngangalang Miwa. Unti-unting nawala ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Yuko at huminto rin sa pagbibigay ng suporta para sa kanilang anak. Napilitan si Yuko na idemanda si Daigo para sa child support. Nagdesisyon ng hukuman na ibigay ang kustudiya kay Yuko at obligahin si Daigo na magbayad ng buwanang suporta at kabayaran sa kontribusyon ni Yuko sa apartment. Gayunpaman, ang legal na pagmamayari ng apartment ay nanatili kay Daigo. Dahil sa maling pamamahala sa pera, nahirapan si Daigo na bayaran ang kanyang mga bayarin sa apartment. Umutang siya mula sa isang financial institution. Ngunit ang sistema ng utang ay nagpalala lamang ng kanyang sitwasyon. Sa huli, umabot ang kanyang kabuuan ng utang sa halos 12.8 million yen. Upang malutas ang kanyang mga problema sa pananalapi, humingi si Daigo ng tulong sa kanyang tiyuhin na si Watanabe na pinuutang siya ng halos 9.8 million yen. Si Watanabe na asawa ng kanyang tiya na si Junko Himeno ay itinuring si Daigo na parang sariling anak. Gayunpaman, sa kabila ng malaking halagang pinautang, hindi pa rin ito sapat upang mabayaran ang malaking utang ni Daigo. Noong ika-6 ng Disyembre taong 2020, nagbenta si Daigo ng mga singsing at perlas at mamahaling alahas na pag-aari ng kanyang mga kamag-anak. Nang malaman ito ng kanyang inang si Fujiko, hiniling niya kay Daigo na ibalik ang mga gamit na ito. Ngunit si Daigo ay nalulung na sa kanyang mga problema sa pananalapi at wala na sa tamang katinuan. Noong ika-7 ng Disyembre taong 2020, pumunta si Daigo sa bahay ng kanyang ina. Ang kanilang pag-uusap ay umakyat sa mainit na away. Dahil sa hindi makontrol na emosyon, sinakal ni Daigo ang kanyang ina at itinulak sa sahig. Habang nakahiga ito, walang awang sinipa niya ng paulit-ulit. Dahil dito, na-ospital si Fujiko sa loob ng 14 na araw. Matapos ang insidente, pansamantalang tumigil si Daigo sa pagnanakaw sa kanyang mga kamag-anak. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang mga krimen sa kanyang mga katrabaho. Noong Pebrero taong 2021, binuksan niya ang safe ng kumpanya at ninakaw ang pera sa loob. Hindi nagtagal,
Nalaman ng kumpanya na siya ang salary at inaresto siya ng mga pulis. Pagkatapos nito, agad siyang tinanggal sa kanyang trabaho. Matapos makalabas mula sa kulungan, tuluyan nang nalugmok si Daigo. Wala na siyang trabaho, walang tiwala mula sa kanyang mga kamag-anak, at walang gustong magpautang sa kanya. Sa kabila nito, patuloy siyang naghanap ng paraan upang maibalik ang marangyang buhay. Natuklasan ni Daigo ang isang website na nag-aalok ng reverse mortgage. Ang sistema, ito ay nagpapahintulot sa isang homeowner na humiram ng pera mula sa bangko gamit ang kanilang bahay bilang kolateral. Habang pinapayagan pa ring manirahan doon, ang mangungutang ay makakatanggap ng isang lump sum batay sa halaga ng bahay, kasama ang buwanang allowance. At ang nangungutang ay hindi kailangan magbayad habang buhay pa siya. Sa halip, ibibenta ng financial institution ang bahay pagkatapos ng kanyang kamatayan upang mabawi ang kanilang pautang at naipong interes. Dito pumasok sa isipan ni Daigo ang bahay ng kanyang lola na tinitirahan ng kanyang tiyahin na si Junko. Sa kanyang pagkakalkula, kung may ibebenta niya ang bahay na iyon, kikita siya ng halos 17 million yen, git pa sa kanyang mga utang. Gayunpaman, natanto niya na may mga hadlang. Ang mahigpit na regulasyon ng reverse mortgage ay nangangailangan ng tunay na may-ari na nakatira sa bahay. Matapos maghiwalay ni Junko at Watanabe, ang kanyang tiyo at tiyahin, nagpasya si Junko na manirahan sa kanyang ina upang alagaan ito. Dahil ito ay bedridden na. Ang problema ni Daigo ay kapag namatay ang kanyang lola, mahati ang pagmamay-ari ng bahay sa kanyang ina at tiyahin na magiging hadlang sa regulasyon ng serbisyo. Upang malutas ang problemang ito, nagsimulang magplano si Daigo noong 8 ng Abril taong 2022. Nagsimula siyang mag-research ng mga impormasyon tungkol sa antifreeze sa internet. Natuklasan niya na ang ethylene glycol ay isang pangunahing sangkap ng antifreeze. Ito ay may natural na tamis at madaling ihalo sa tubig o alak at nakakamatay kung labis ang doses. Noong 13 ng Abril, nagsimula siyang mag-research ng impormasyon tungkol sa pagsusunog ng bahay. Sa loob ng 2 araw, nangalap siya ng 22 search history tungkol sa pagsunog ng bahay at 29 na video na may mga instruction kung paano ito gawin. Matapos ang paghahanda, bumili si Daigo ng antifreeze at sinimulan itong ihalo sa whiskey at soft drinks. Una niyang binalak na patayin ang kanyang tiyahin na si Junko. Gamit ang kanyang maamong muka, inanyayahan niya ang kanyang tiyahin sa bahay ng kanyang ina na nagsasabing gusto lamang niyang ilibre ito kasama na rin ang kanyang ina. Pagdating ng gabi habang nagkikwentuhan sila at iniinom ni Junko ang inumin na ibinigay ng kanyang pamangkin na hindi niya alam ay may lason. Matapos ang pag-inom, umuwi si Junko. Pagkatapos nito, binanyag ni Daigo ang kanyang masamang plano sa kanyang ina. Sinabi niyang nilagyan niya ng gamot ang inumin ng kanyang tiyahin at ipinagmalaki na ang pamamaraang ito ay hindi madaling matukoy kung hindi dadaan ang bangkay sa autopsy. Ikinuwento niya rin ang parehong plano para sa kanyang tiyuhin na si Watanabe at ang kanyang dahilan para sa paggawa ng krimen. Gulat na gulat ang kanyang ina sa kanyang narinig. Nang subukan niyang pagsabihan ng kanyang anak, binalaan siya ni Daigo na kung tututol siya sa kanyang mga plano, susunugin niya ang bahay ni Fujiko. Dahil sa pagbabanta ng kanyang anak, walang nagawa si Fujiko kundi sumunod. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang ina na bantayan si Junko at iulat ang anumang pagbabago sa kalagayan ng kanyang tiyahin. Habang lumilipas ang panahon,
Lumala ang pagnanasa ni Daigo na isakatuparan ng kanyang plano. Noong 15 ng Abril, dala-dala ng kanyang anak ang 2 galon ng gasolina at walang pag-aatubiling sinabi sa kanyang ina na ito ay para sa kanyang tiyuhin na si Watanabe. Sinubukan ni Fujiko na kumbinsihin ang kanyang anak at paalalahanin siya sa mali niyang gagawin at sa posibleng kahihinatnan nito. Ngunit ang tanging natanggap niya mula kay Daigo ay ang pagbabanta at ang kanyang nakakatakot na katahimikan, na para bang handa nitong wakasan ang buhay ng kanyang ina kung muling susubok itong sumalungat sa kanyang mga plano. Dumating ang 19 ng Abril kung kailan bumisita ang mag-ina sa bahay ng kanyang lola, marahil upang suriin ang kalagayan ni Junko. Gayunpaman, sa kabila ng maraming beses na pag-inom ng lason na ginawa ni Daigo, tila walang palatandaan na pinsala sa kalusugan nito. Nang makita ni Daigo na tila walang epekto ang kanyang mga ginawa, naisip niyang dagdagan ang dosis upang tuluyang mawakasan ang buhay ng kanyang tiyahin. Nagsinungaling pa ito na ang binigay niyang gamot ay espesyal mula sa ibang bansa at napaniwala niya ang kanyang tiyahin na inumin ito kaagad. Gayunpaman, hindi pa rin ito epektibo, kaya pinilit niyang painumin ito ng mas maraming anti-freeze na dala niya hanggang sa tuluyan nang mawala ng malay ang kanyang tiyahin. Matapos mawala ng malay ito, mabilis niya itong dinala sa hagdan at hinulog mula sa itaas. Matapos ang matagumpay na pagpatay sa kanyang tiyahin, mabilis niyang nilinis ang ebidensya na maaaring magturo sa kanya. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang ina na manatili roon upang bantayan ang kanyang lola. Inutusan din niya ang kanyang ina na huwag munang tatawag ng pulis hanggang sa dumating ang 23 ng Abril upang hindi maghinala. Nagbigay din siya ng eksaktong oras sa kanyang ina kung kailan tatawag sa pulis upang makumbinse ang mga ito na ang pagkamatay ng kanyang tiyahin ay isa lamang aksidente. Dumating ang 23 ng Abril. Bandang 11:00 ng umaga, tumawag ang kanyang inang si Fujiko sa pulis gaya ng inutos niya. Sinabi ng kanyang ina sa mga pulis na dahil hindi niya makontak ang kanyang kapatid, naisipan niyang bisitahin ito sa kanyang bahay. Ngunit wala itong buhay ng kanyang makita. Nang makita ng pulis ang itsura ng biktima, napansin nila agad ang mga sugat sa muka at batok na pinaghihinalaang mula sa pagkakahulog sa hagdan. Gayunpaman, dahil walang kahinahinalang nakita ang pulis, hindi nila ito pinaghinalaan bilang isang krimen at ipinagpalagay na ito ay natural na pagkamatay. Dahil dito, naging matagumpay ang unang krimen na ginawa ni Daigo at nagbigay ito ng kumpiyansa sa kanya upang magpatuloy sa kanyang susunod na plano. Ang kanyang susunod na target ay ang dating asawa ng kanyang unang biktima, ang taong buong pusong tumulong sa kanya at nagpatawad sa kanyang mga pagkakamali sa kabila ng kabutihang ipinakita nito sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi noong 25 ng Abril, walang tigil na nangalap si Daigo ng impormasyon sa internet tungkol sa pagsisimula ng sunog at kung paano ito kakalat. Matapos tiyakin ang kanyang gagawin, agad siyang pumunta sa bahay ng kanyang ina. Tulad ng unang krimen na kanyang ginawa, balak niyang isama muli ang kanyang ina sa pangalawang krimen na kanyang gagawin. Gayunpaman, sa oras na iyon, matapang na tumanggi ang kanyang ina. Sa sobrang galit ni Daigo, walang awan niyang sinuntok ang muka at dibdib ni Fujiko. Pagkatapos ay tinakpan niya ng duct tape ang bibig ng kanyang ina at tinalian ng lubid ang mga paa nito at dinala ang 2 galon ng gasolina na iniwan niya noong nakaraang araw. Ganap na 4:00 ng umaga, nag-isa siyang pumunta sa bahay ng kanyang tiyuhin. Doon, tahimik niyang binuksan ang bahay ng kanyang tiyuhin gamit ang spare key na dati niyang ninakaw. Matapos umakyat sa pinakamataas na palapag ng bahay, sinumulan niyang buhusan ng gasolina ang sofa
at mabilis na tumakas palabas sa bahay. Nang makalabas siya sa bahay, hindi siya agad umalis. Sa halip, nakangiti siyang nanonood habang nasusunog ito. At pagkatapos kumalat ng apoy sa buong bahay, sa kanya tuluyang nilisan ng lugar. Ganap na 4:00 ng umaga, si Watanabe na natutulog sa second floor ay nagising at nagulat na tumawag sa pulis upang humingi ng tulong. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at sa lason na dala ng usok, ang kaawa-awang si Watanabe ay unti-unting nawala ng malay habang hawak ang telepono at tuluyan hindi nakaligtas sa sunog ng bahay. Habang nilalamon ng apoy ang bahay ni Watanabe, sa kabilang banda, si Fujiko na nakagapo sa oras na iyon ay nakatakas sa kanyang pagkakatali. Dahil sa kanyang determinasyon na mabuhay, sa kabila ng malubhang pinsalang natamo niya mula sa kanyang anak, kabilang na ang bali ng kanyang tadyang sa kaliwang bahagi, nagawa pa rin niyang tumawag ng pulis. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon na mailantad ang karumal-dumal na krimen ng kanyang sariling anak. Matapos maaresto ni Daigo, agad na nagsagawa ang pulisya ng malawakang investigasyon. Kasama na ang muling pagsisiyasat sa pagkamatay ng kanyang tiyahin na si Junko, na 2 araw pa lamang ang nakalipas noong namatay ito. Sa kabutihang palad, ang labi ni Junko ay hindi pa nakikremate, kaya nagkaroon ng pulisya ng pagkakataon na isailalim ito sa otopsiya. Dito lumabas ang katotohanan na ang pagkamatay ni Junko ay hindi dahil sa pagkakahulog mula sa mataas na hagdan, kundi dahil sa lason. Dahil dito, naharap si Daigo sa maraming mabibigat na kaso, kabilang ang pagnanakaw, pagpatay, pagsunog, at paninira ng ari-arian. Hindi lamang si Daigo, kundi pati rin ang kanyang ina na si Fujiko ay naiipit sa krimen ng kanyang anak. At dahil siya rin ang nag-ulat ng pagkamatay ng kanyang kapatid at direktang may partisipasyon sa oras ng krimen, hindi nakatakas si Fujiko sa mata ng pulisya at pinaghinalaan din siya na kasabwat at panluloko sa mga biktima. Dahil dito, ang mag-ina ay parehong humarap sa pag-uusig at paglilitis. Sa kaso ni Fujiko, itinanggi ng kanyang abogado ang kanyang pagkakasangkot sa pagpatay. Ayon kay Fujiko, siya ay pinilit lamang ng kanyang anak, kasabay ng pananakot at pagbabanta sa kanyang buhay. Sinabi rin ng abogado ni Fujiko na siya ay biktima lamang ng pagmamanipula ng isang anak na walang kakayahang tumanggi. Kaya hindi siya dapat litisin bilang isang mamamatay tao. Dagdag pa ng depensa na ang nasasakdal ay hindi direktang ng lason sa biktima o itinulak ito mula sa mataas na hagdan at wala ring intensyon na pumatay. Kaya hiniling nila sa hurado na absolbahin si Fujiko. Hindi ito sinang-ayunan ng pag-uusig, kabilang sa kanilang nakita ang mga motibo na hindi magandang relasyon ni Fujiko sa kanyang kapatid na si Junko at ang katotohanang nangangailangan din siya ng pera dahil nag-iisa na siyang namumuhay. Noong ika-6 ng Desyembre taong 2022, ang Chiba District Court ay opisyal na nag-anunsyo sa publiko ng unang hatol sa nasasakdal na si Fujiko. 9 na taong pagkakakulong. Sa paglilitis, nagpasya ang korte sa kabila ng katotohanang hindi direktang gumawa ng krimen si Fujiko. Hindi lingid sa kanya ang kriminal na intensyon ng kanyang anak. Sa halip na gumawa ng paraan upang pigilin ito, mas pinili niyang tulungan ito. Matapos lasunin ng kanyang anak ang kanyang kapatid ng paulit-ulit, hindi man lang siya nag-isip na tulungan ang kanyang kapatid o iulat ang kanyang anak sa mga pulis. Ito ang dahilan kung bakit siya ay kahinahinala sa batas. Binigyan din ng punong hukom na bagamat si Fujiko ay nakiisa sa buhay at madaling maimpluwensyahan ng kanyang anak, hindi maaalis ang kanyang moral na obligasyon bilang isang tao at ang kanyang legal na responsibilidad at ang kanyang pagiging malamig at walang simpatya sa sinapit ng kanyang kapatid.
Matapos matanggap ang hatol, hindi ito tinanggap ni Fujiko at muling nag-apila. Gayunpaman, agad naman din itong tinanggihan ng korte. Sa kabilang banda, sa paglilitis sa kaso ni Daigo, mariing itinanggi niya ang kanyang mga krimen. Itinanggi niya ang kanyang motibo na nauugnay sa aspetong pinansyal. Sinabi niya na ang kanyang intensyon ay hindi upang mangutang ng pera, kundi upang tulungan ang kanyang ina na makuha ang kanyang pangangailangan sa pananalapi at magkaroon ng maayos na buhay. Kasunod nito, ang marami pang imbentong kasinungalingan ni Daigo tungkol sa nangyaring paglason sa kanyang tiyahin na si Junko. Sinabi ni Daigo na gusto lamang daw niyang tulungan ng kanyang tiyahin dahil sa mga nararamdaman nito tungkol sa kanyang kalusugan, kung kaya't nagboluntaryo siyang bigyan ito ng gamot. Wala daw siyang balak na pumatay. Ginamit din niya ang impluwensya ng bansa kung saan siya lumaki upang pagtakpan ng mga kasinungalingan. Gayunman, ang kanyang lahat ng kasinungalingan ay agad na pinabulaanan ng kanyang inang si Fujiko. Sa harap ng korte, ang komprontasyon ng mag-ina ay naging tensyonado na nagdulot ng mas mainit na pagtatalo sa pagitan ng dalawang panig at halos mawala sa kontrol. Tungkol naman sa pagsunog sa kanyang tiyuhin na si Watanabe, patuloy na itinatanggi ng salarin na binalak niya ang pagpatay sa kanyang sariling tiyuhin. Ngunit sa huli, ayon sa kanyang testimonya, ang dahilan kung bakit pinatay niya ang kanyang tiyuhin ay dahil pinaghihinalaan niyang may kinalaman ng kanyang tiyuhin sa pagkamatay ng kanyang tiyahin. Kaya ipinaghiganti niya ito. Gayunpaman, hindi ito tinanggap ng hukuman. Ipinakita nila ang napakaraming malinaw na ebidensya, kabilang ang kanyang search history ng planong pagsunog ng bahay at ang mga paraan kung paano ito gagawin. Ang pagbili ng 2 galon ng gasolina bago ang araw ng pagsunog at ang detalyadong oras ng timing ng krimen. Sa kabila ng mga nakatambak na matitibay na ebidensya, hindi man lang natinag si Daigo. Walang bakas ng takot, pagsisisi o paghingi ng tawad sa kanyang mga ginawa. Sa halip, sinisi niya pa ang kanyang sariling ina. Matapos ang mahabang deliberasyon, hiniling ng pag-uusig sa hurado na parusahan si Daigo ng habang buhay na pagkakakulong. Sa huling pagkakataon, ipinakita ng depensa ni Daigo na ginawa lamang ito ng nasasakdal dahil sa sunod-sunod na masasamang pangyayari sa kanyang buhay. Una, ang pagkatanggal niya sa kanyang trabaho at kasunod nito ang aspetong pinansyal tungkol sa mga bayarin sa ari-arian matapos makipaghiwalay sa kanyang asawa at ang malaking halaga na kailangan niyang bayaran. Dahil dito, ang nasasakdal ay dumanas ng matinding problema sa buhay at naapektuhan ang kanyang pag-iisip. Kaya hiniling ng depensa na isaalang-alang na bawasan ang sentensyang ipapataw sa nasasakdal at ipataw ang fixed term na sentensya. Noong ika-24 ng Hunyo taong 2003, ang Chiba District Court ay opisyal na naglabas ng unang hatol sa nasasakdal na si Daigo Ichikura sa kaso ng premeditated murder at sentensyang habang buhay na pagkakakulong. Sinubukan ni Daigo na muling mag-apela. Ngunit tulad ng kanyang ina na si Fujiko, ito ay tinanggihan rin ng korte. Salamat sa inyong panunood. Kung iyong nagustuhan ang video na to, mag-subscribe na para sa mga susunod na mga True Crime Asia stories. See you sa aking next video.